at 18 ng Marso, tinungo ng bitag ang Taytay Rizal. Napili ng bitag investigative team na gawing staging area ang isang mall sa loob ng isang restaurant. Ito'y upang pagplanuhan kung paano bitagin ang notorious na kilabot ng Taytay Rizal na si James Baroga. Habang nagpaplano ang bitag, ang isang bitag undercover naman nakaposte sa labas ng bahay ni Baroga. Sinisiguro ng bitag na si Baroga nasa loob ng kanyang lungga. At gusto ko nandiyan lang siya sa bahay, hindi siya makalabas, titignan ko yung angas niya. Huwag ka magsasagot na darating na ako. Posibleng nalabasan ng warrant yung Baroga rin. Right? Makalipas ang ilang minuto, tumawag ang undercover at inireport na natimbrehan si Baroga. Sa CCTV, makikita ang isang pickup kung saan nakasakay si Baroga na palabas na ng subdivision. Matatandaang sa video na ito, makikita si Baroga na sinugod ang kanyang kapitbahay, naghamon ng suntukan at nagbanta na babarilin. Palapitin mo lang ako doon. Bessie, palapasin mo asawa mo! Palapasin mo! Ano? Ano sinasabi sa akin, ha? Tama na po. Ginagawa ko ng asawa mo, ha? Ano, Edgar? Di ba? Palapasin mo, suntukan kami! Subukan mo muna, babarilig na po. Tama na po. Tama. Nakikampi sila kay Jore? Hindi tama. Di ba? Tama na po. Hindi na sila nakiayaw. Yung niya na yan. Taong 2015, sa record ng pulisya, nabaril sa sentido at napatay ni Baroga ang kanyang kaalitan. Nakausap mismo ng bitag ang misis ng biktima ni Baroga. Ano nangyari dito po, ma'am? Yan po yung binaril dito noong 2015. Okay. Frustrated murder? Opo. Ano nangyari sa kaso, ma'am? Wala po. Bakit niya binaril yung asawa mo? Nag-awat lang po siya. Nandito sila, nagiinom sila sa mismong bahay ni Tio na iniradyo nga daw po kay Baroga na may nagiinuman doon. Tapos pinuntahan nga daw po ng Baroga doon. Nakita po nung anak namin na mismong binaril si papa niya sa ulo. Si James Baroga ang itinuturing na kilabot ng Taytay Rizal. Maraming reklamo laban kay Baroga ang nakarating sa bitag. Paghasik ng takot, pananakit, panunutok at pagpapaputok ng baril sa tuwing siya ay nalalasing sa kung sino man ang kanyang nakukusunadahan. Base sa sumbong ng mga residente sa lugar na inireport sa bitag, ang pamilya ni Baroga mula sa misis hanggang sa mga anak ay di umano umaastang untouchable at feeling above the law. Samantala, isang impormasyon ang ipinadala ng isang netizen sa lugar. Si Baroga nagpapalipad umano ng drone para tiktikan ang kanyang mga kalaban. Si Baroga suki na ng barangay at may sandamakmak na reklamo. Nagawa pa nitong sampahan ng kaso ang kanyang mga kalaban at kapitbahay. Ito ang nagtulak sa bitag na agad kumilos. Dahil walang magawa ang barangay at maging ang pulis, nagtataka kung bakit hanggang sa kasalukuyan hindi pa rin lumalabas ang warrant of arrest mula sa Taytay Prosecutor's Office laban kay Baroga. Matatandaang kinansela ng Campo Crame ang mga lisensya ng baril ni Baroga. Sa utos ng PNP FEO, pinasusuko ang 5 baril na nakarehistro sa pangalan ni James Baroga. Subalit si Baroga, 3 sa 5 baril lang ang isinuko at ang 2 baril patuloy na nakatago. Dito na nahikayat ang bitag na manghimasok. Walang sinayang na oras ang bitag at agad nagtungo sa Rizal Provincial Police Office upang alamin kung bakit 3 lamang sa 5 baril ang sinuko sa PNP ni Baroga. Nakapanayam mismo ng bitag si Provincial Director Colonel Eleazar Barber Jr. at ang Chief of Police ng Taytay tungkol dito. Why is he in possession of the 2 firearms? Already dapat 5 ang sinurrender. That's right. 3. What happened to the 2? Ano nangyari? According sa kay Mr. Baroga, yung dalawa daw, sabi niya pupunta siya ng firearms and explosive office para i-check doon yung records. Kasi sa actual possession niya, 3 lang po yung baril niya. So, ang minamention niya, baka daw po,
naipangalan lang sa kanya yung dalawa. Pero wala siyang physical custody ng dalawa. Total of 3 lang po talaga ang meron. That's the reason why pupunta po siya ng firearms to Alright. submit affidavit. Nakasulat ba yung affidavit when he surrendered the firearms? As a matter of, actually sir, yung possession of firearms, it's not the constitutional rights. Yes. It's just a matter of privilege. Privilege. Meron ding administrative procedure sir, siyempre pagdating sa firearms. They are required to at least Yes. present yung justification why they are not holding the firearms, where in fact it was recorded in their names. So he must have to clarify why he is in holding 5 firearms on record, but he just returned 3 firearms as of now. After which, after he was given the opportunity, sir, probably that's the time that any actions afterwards will be instituted against him by the Firearms and Explosive Office. Ang suggestion ko doon, makakuha tayo ng updated na record from Yes, APO. from APO. Firearms. We will So, request alin na lang, doon sir. ang dalawa pang baril na hindi niya nasulit. Hindi ba dapat he should be the one Wala siya. explaining? Then therefore he's defying it. He was just given a privilege. Sabi mo nga, it's not a right. So therefore, it is incumbent upon us, the law enforcers, to check on him again, say, Yes, sir. and then maybe sir. we can just simply say, nasaan po ang inyong dalawang baril? Why don't you do an affidavit? Yun ang sinasabi niya, sir. Gagawa siya ng affidavit. Inisasabit niya sa... Kailan yung sinabi? Nung time, sir, na pinareceive namin sa kanya yung revocation notice. Pag Actually, hindi sir, pa doon niya- sa record kasi ng revocation notice, wala silang binigay yung FEO sa atin. Actually, sir, we are fortunate that we have the copy coming from you. Yes, sir. Wala kami. So, wala Wala kasi, ba? sir, na binigay sa amin yung FEO. We really do not have the data Kasi kung, pertaining doon sa kanya. kung sinabi niya man na sinurrender niya yung 3 and then we have the 5 that says sa Campo Crame, is still withholding the other 2. Yes. Ngayon ko lang nalaman kasi, sir, na meron pa palang 2 firearms. We are not actually informed that there are Wow. 5 firearms. So, with your indulgence, sir, Yes, sige. I will make a directive ngayon, sir, na puntahan mo agad ngayon. We need not have to wait for the explanation from the record. Yeah. We'll probably, sir, make immediate ngayong araw na to, sir. So, Exactly. right there and then. Yun lang ang gusto namin mangyari. Kapag hindi pa rin siya nagbigay ngayong araw na to, at hindi niya pinadala ito, that's the time, sir, we will inform you that a law enforcement action will be instituted against him for failure to follow yung directives na ito. Dahil sa mga sabi-sabi na malakas daw ang kapit ni James Baroga sa alkalde ng Taytay Rizal, minabuti ng bitag kunin ang panig ni Mayor Alan De Leon hinggil dito. Subalit tanging ang administrator lamang ng munisipyo ang humarap sa bitag. Pumunta kami rito as courtesy. We were disturbed because the community has been terrorized by this particular individual. He carries 5 firearms. He uses firearms papaputok pag nalasing. Tinututok niya sa mga taong natatakot senior citizens sa barangay. He's also cut off yung CCTV ng camera and decided to install yung camera niya. Pangalawa, he installed also some camera somewhere kung gusto niya i-surveil yung mga taong kaaway niya and pagpapalipad ng drone sa mga residente. He used to be a jail guard, maybe this is the information that you need to find out. And he used to also tao rin daw dun sa Kapitolyo and tao rin daw ni Mayor, pero dito, illegal na sugal. Siya may hawak ng mga illegal na pasugalan dito. He even quote pati si Governor. Is that true? Gusto ko lang maintindihan sa inyo kasi kung ginagamit ang pangalan ninyo, it is the best time for you to say, no, you don't know this guy or you know this guy. We can confidently say na hindi po siya tao ng munisipyo. Hindi nga siya Not tao ng employed, not CPS. related to the munisipyo. Exactly, but he's claiming to be nadikit siya sa mayor. Pagka lasing naman po, pwede i-claim naman po ng anyone. No, Hindi he's po- not lasing. He's moving around. That he is, collecting sa mga peryahan. Illegal na peryahan. He goes around with that. Baka kasi may mga tauhan din si Mayor na hindi alam ni Mayor na ginagamit siya. Hindi naman kaya. Sino ang dinidikita niya sa munisipyo? Sino ang dinidikita niya sa governor's office? Kasi yun ang inaano niya, kinakaladkad niya to let everybody know that I'm untouchable. Alam ba ni Mayor to? Hindi niya po alam yun, and we will investigate kung Okay. sino yung sinasabi niya. Would you rather go with us or send somebody representative? Kasi pupunta muna ako doon sa welfare ng mga residente roon. Sige po, I'll ask our Municipal Social Welfare Development Officer. Well, They can go with you. that's what I want to do. Mula munisipyo, dumiretso ng ambitag sa subdivision na tinitirhan ni Baroga. We proceed sa subdivision. From there, bababa ako ng sandali, nakakatok ako to leave a message para baka maimbitahan siya sa barangay.
And then, we're gonna make a round doon sa complainant's house para bisitahin. May kutob ako, tumimbre dito sa munisipyo, sa barangay, kaya biglang umalis si Baroga, wala tinted yung car niyon. We're gonna make sure, makikita na siguro sa CCTV kung anong sinakyan niya. Pati yung asawa niya, parehong umalis. Bakit medyo nagmamadali? That's the information. Is that positive? Yes, sir. Yan po yung information na nakuha natin doon sa kapitbahay, sir. Maghihiwalay tayo. Ikaw, ipoposte ko, and then we assume na baka bumalik, so make sure na nandyan ka muna to standby ka lang, keep us updated before we go doon sa barangay. Dito na kumpirma ng bitag sa kanyang anak na tumakas ang ama niyang si Baroga. Baroga! Hindi ba tatay mo? Ikaw po? Wala po. Asan si... Saan pumunta? Baguio? Nagtatago? Anak ka ba? Dito. Sino ka? Ikaw. Jimmy. Can I talk to you? Sure, sir. Can we have a conversation seriously? You allow it? Sure, sir. I'll first wear my slippers. Well, let's go ahead. That's okay. We'll wait. Musta naman kayo? Okay naman po. Manduduro ba itong putok sa buho na to? Sabihin mo nga sa akin. Pero wala. Pero nakikita mo nga tao. Sana naman po. Mm. Huwag na tayo magsalita. Well, you're not supposed to be here because you're supposed to be there. You're supposed to be here, okay? Just give me my space. Go to your space. I have my space. You do not interfere what I do. Okay? Papakita ng angas. Tatanggalan ko ng pangil itong putok sa buho na to eh. Do you want a sit-down interview? You cannot follow me where I go because I'll give you a safe space. We can talk here if you want to talk. Okay? No. Let me tell you exactly why I'm here. I'm not going to discuss anything. You're not my subject. Can I ask you a question to which you can answer or refuse to answer? It's okay. Meron ba bang natitirang baril ang tatay mo rito sa loob? As far I know, sir, wala. Okay. Your father has defied Kamkrame firearms and explosive because he only surrendered 3 when he has 5 firearms registered. There's still 2 firearms unaccounted for, nandyan pa rin sa loob. I don't know. So your father will be given a chance to surrender it. So I'm the one saying to your father, surrender the firearms, and we'll tell your father, if you can call him right now, please, let me talk to him. I'm sorry, sir, but... Okay, never mind. Okay, ganito na lang, okay? Okay. Nainformahan kami na ang father mo lumabas kanina mga less than 30 minutes ago. And no. What? Tell your dad. Come back after a Baguio vacation. Stop hiding. Face me. He's not hiding, sir. Nope. Your father is hiding. Do not cover up for your father. I'm not smiling with you. He's not hiding. Call him. I won't call him. You don't call him? Attorney, of course. Well, It's I don't. alright, Then sir. call your attorney. I will, but if my father's already Call your here, attorney. I cannot. I already respect. I will. No. You have the right to Sorry, call. sir, but You this have to. is- Okay, I never will mind. not Let's just never mind. I will already give you that. Okay, dito tayo sa kabila. Okay, tell your father stop bullying the community. Dahil wala si Baroga, minabuti na lang ng bitag bisitahin at kamustahin ang mag-asawang ito na kanyang naging biktima. Kaya ako nandito doing a safety check to see if you're still safe, your welfare, kalagayan ninyo, kung may kinukumusta po kayo. May kasama na po kami, CSWD, to check on social services yan. Kumusta po kayo? Ito ba'y binubuli pa kayo? Sa ngayon po, hindi. Hindi na. Balita ako, nagpapaikot daw siya rito ng mga motor na tao niya para tinitingnan lahat na tinatakot niya lahat yung nagsalita doon sa barangay na parang sasampan niya raw ang unjust fixation. Totoo. Totoo ba yan? O totoo. Balita ko, pinakikialaman niya raw yung CCTV ng barangay. Pag ito'y naulit pa, sasabihin niyo sa akin kasi kinakailangan makakuha ka ng restraining order sa kanila. At hahamunin ko ang barangay, bakit hindi ka nakakuha ng restraining order? Magbabarangay muna kami. Gusto niya, kaya siguro para sa amin, i-questioning ko kung ano yung mga records na sa barangay. Dami po namin kaso sa barangay Okay. Kinasuhan kami na kinasuhan. versus Baroga. Dahil sa sumbong ng mag-asawa, sinilip ng bitag ang CCTV ng barangay na umano'y tinanggal ng tao ni Baroga. Kinat yung CCTV ng barangay. Turo mo sa akin, saan ang CCTV ng barangay? Saan ang CCTV ng barangay na pinakialaman niya, kinat niya? CCTV rin yan. Okay.
So yan ba'y gumagana sa CCTV ng barangay, CCTV ng subdivision? Kami po napalagay na homeowners. Homeowners, Nag-request kami sa barangay na maglagay ng CCTV. So naglagay po siya. Sinong tao niyang pumutol dito? Sino din tao niya? May kilala ka ba nandito? Baka nandun sa guardhouse nagbababa ang gusto niyo, turo niyo sa... Napansin ng bitag ang isang lalaki, sakay ng motorsiklo, paikot-ikot, tinitiktika ng kilos at galaw ng mga bitag investigative team. Kaya kinumpronta ito ng bitag. Taga saan ka? Taga saan ka? Sa question, boss. O bakit ka nag-iikot sa loob ng subdivision? Patingin nga ako. Sino ka? So ikaw yung team rin itong si Baruga? Yun, dyan ako sa school. Hingikot lang ako dahil hindi bilang pagkain dito sa amin. Hindi Niloloko. pa naman ang kalian, sir. Niloloko mo naman ako eh. Alam mo na, dumating na ako rito eh. Tumingin ka sa mukha ko. Hindi, sir, hindi ko alam. Di mo alam. Ba't ka nandito? Hindi bilang pagkain doon. Saan ka bumili? Sa Sige, Kalabubuan. asan sila Boboy? Tawa, sige. Sige, dalhin mo nga ako kay Boboy. Kung bumili ka, niloloko mo ata ako eh. Anong ginagawa mo para kay Baruga? Alam, boss. Runner lang. Runner ka na Baruga. Pagka may hugas lang. May baril ka ba dyan? Wala, sir. Patingin nga ako. Ha? Dalawa yan eh. Sige, halika. Wala tayong baril. Huwag kang tatawa-tawa sa akin yan, boss. Opo, Hindi opo, nakakatawa to. Baka nakaka-insulto atang tao mo na yan. Nire-reklamo kayo daw yung matatenga ni Baruga eh. Ano nung itong mga gawain din? Spike eh. Para saan po? Ano yung spy namin? Pumuto ng CCTV. Sino? Siya. Nakita ka sa CCTV, pinutol-putol mo sa barangay. Nagkakabit ko may CCTV dati pa. Ang tinatanggulo namin dyan, yung mga wire ng luma namin. Pinuputulo namin yung linya namin ng CCTV. Linya ng CCTV. Wala ko kami ginagalaw na sa kanila. Gusto mong sumama sa barangay? At itanong niyo po sa... Gusto mong sumama sa barangay? Ang barangay mismo nagsabi, pinutol mo, naputol eh. Wala pong ginagalaw. Gusto mo sa barangay? Kayo po, kung ano. Sasama ka ngayon. Papatayin niyo po yung barangay. Hindi, hindi. May privacy lang pinutol ko. Bakit pumapasok ka sa lalawigan ng bayan ng Hindi yung dito nakasento, sir. Nakalagay dyan no President. Sa school po kami. Nasaan ang eskwelahan? Andiyan po, sa loob na itong subdivision. Sa loob ng subdivision. Bakit ka nandito? Dati Papahintulot ka ba sa subdivision? Exclusive Meron po, ka dati eh. nung- Hindi, sandali. Nasaan? Munisipyo ka eh. Dati po, may nakaupo sila sa Baroga dito. Security section ka. Bakit nandito ka? Eksklusibo to eh. Labas ka. Doon din nga po kasi school namin. Pati labas ka. Bago mo to ha. Opo, salamat po, sir. Galing ka. Hindi po. Nakita mo na ako. Opo, sir. Nakita mo na ako. Nakita mo na ako. Yan. Lang yan. Kuting sa akin yan. Tigre ako eh. Yung po, wala naman. Ngayon, baka gusto mo pati yan eh. Palips to lips ko kayong dalawa. Sa dami ng mga reklamong nakahain laban kay Baroga, inalam ng bitag sa barangay kung ano ang ginagawa nila ang aksyon tungkol dito. Meron kayo isang terorista dyan sa loob ng subdivision na kilala siguro si Baroga. Kung susuriin ko siguro yung barangay records ni Baroga rito, punong-puno na kayo. Kumbaga recidivist na si Baroga eh. Paulit-ulit na ginagawa. Na-develop na sa kanya yung sinasabing, wala, kaya kong lusutan yan. Bakit parang takot kay Baroga? Sa amin, sir, sa barangay, once na may reklamo, hindi namin kinukonsinti yung ginagawa niya. Basta may reklamo, matawag namin. Bakit parang ganun na lang ang solusyon ninyo? Bakit hindi na kayo pumunta para makita ano ba talaga ang solusyon dito? Anong dapat gawin? Dapat magbibigay na kayo sa barangay protection or yung sinasabi natin dito, restraining order. Ba't hindi nyo magawa yan? Ang daming sinalya na siya. Puro kayo yung sinasabing certificate to file actions. Pag mga ganun, pulis na agad. Wala nang gagawin ng pulis, arrestuhin agad. Tatayo ng social worker. Nasaan yung vowsy ninyo? Flower-based lang yung vowsy ninyo. Kung wala na kayong vowsy, tigilan natin. Diretso natin yung vowsy ng pulis na lang papasok. Sa barangay, hinarap ng bitag ang iba pang mga residenteng naging biktima ni James Baroga. Habang ang Team 2 ng bitag nakaantabay lamang naghihintay sa pagbabalik ni Baroga. Maya-maya, dumating si bitag kasama ang City Social Welfare at iba pang mga kawani ng barangay. Naging mainit ang sitwasyon sa pagitan ng pamilya ni Baroga at mga residenteng nagrereklamo kung kaya't hinayaan na lang muna ng bitag na ang barangay ang mamagitan dito. Kasi hindi masyadong social media. Kung may reklamo sila sa asawa ko, mag-file na lang ng tumanda. Yun lang po karoni sabi sa amin. Matapos mapahupa ng barangay si Ellen, muling lumapit ang bitag upang ipaliwanag sa kanya ang layunin ng bitag. Sir, eto na lang po. Kami tao kami, hindi kami walang yung tao. Kasi sila nagsimula ng pang-aral sa amin. Parang awa nyo lang, patahimikin kami. Hindi ka,
kami ng gugulo. Kung kami ang hinahamang kahit sinong tao, lalaban po. Kaya kami nakakapag-react. Hindi kami nabuhay dito sa Cresta na nangangapit bahay. Naghahanap buhay kami ng sarili namin. Wala kaming pinurwisyo. Pero kung kami hinaharas, karapatan namin magpaglaban ng sarili namin. Kayo po, naiintindihan ko trabaho ni Kuya, pero hindi kami walang yung tao. Naiiyak na po ako sa sama ng loob. Kaya asawa ko, sinabihan ko sa kanya, yan ang sinasabi ko sa'yo, sobrang mong pakikipagkaibigan sa kanila. Ikaw pantatraidor nila pagtalikod. Marunong po kami makisama. Hindi kami walang niya. Kaya ako nandito, hindi para guluhin kayo, bagkus pakinggan yung sa kabila para dalhin yung CSWD. Kasi CSW. Para mag-a-assess. Nag-a-assess lang yun. Kasi may utos ang Kampo Crame na yung Firearms and Explosive Division kay General Manalo at galing na doon sa Provincial Director to surrender yung 5 firearms. And apparently, ang ginawa ng mister mo, yung 3 doon sa nasuko. Nagdidesisyon sila ngayon at hinihanapan ata yung mister mo ng affidavit. Ano ba yung affidavit na yun? Bakit 3 lang? Asan yung 2? Ano bang ginawa niya? Binenta niya ba na wala? Dapat may affidavit siya. Paliwanag. Paliwanag yan. Kasi kung hindi, either you're defying, May case yun. may case yun. Ang ayaw namin nangyari, baka they might just affect the search warrant because you still, yun ang gusto nating unahin. Tapos may konting sigalot sa komunidad. Eh, yung firearms na yun, magiging justifiable cause na ginamit sa dahas, ginamit sa pananakot, which is basically yun ang actions ng Kampo Crame. Ganon. Sabihin mo lang, mister mo, is pumunta sa PNP sa Surrender. and then, pagkatapos doon, kasi kung hindi, 1, 2, 3, May search warrant yan. kakaroon, baka ma-raid kayo. Opo, ganito po, sir. Yung mister mo dapat ang magpaliwanag kasi hindi naman po kayo eh. Hindi, kasi siyempre, asawa ko siya, narinig ko naman po yung sinasabi niya. Siguro ganito na lang, sabihin mo lang sa kanya, kahit na magpaliwanag sa akin, hindi naman kami yung magdidesisyon. Ipapaliwanag ko sa iyo ngayon. Siguro kung hindi nakakaabot sa kanya, kumuha ka na ng abogado, mag-issue na kayo ng tama dito, affidavit or laws or any document to pertain na wala na sa inyo. I-clear kayo. Ayun, kung sakaling binenta nyo doon sa isang tao, the more na yung binentahan ninyo, may LTAF din. LTAF. Hindi po pwedeng ibenta sa taong Walang LTAF. walang LTAF. Kasi pag ginagamit sa krimen, yari pa rin ang mister nila. Kumanda sa responsibility niya yun. Yan ang gusto kong makaabot sa inyo. Ngayon, the rest, barangay yan. Sir, okay po. Okay na sa akin. Okay na. For now, any firearms that he's possessing is illegal. Once napatunayan at nahanap, kung mahal mo ang mister mo, asikasuhin mo muna. Kung mahal mo ang family mo, protect your family because siya ang padre de pamilya. Yes po. Sa pagkakataong ito, minabuti ng bitag na ang barangay na lang muna ang makipag-usap sa misis ni Baroga. Nila, this is tough kasi if we do it in your house, sabi niya, willing daw siya nakausapin, mag-usap, walang sigawan. Ikaw, anong tingin mo, boss? Is that the proper forum for us? Mas okay na po Yes. sana yun What do you para think? matapos na usapin. Pasensya na kayo kung Kaya hindi, naging emotional kayo- kami. Sa side namin, idol, kailanmat merong magkabilang pa na gusto magkaayos, willing kaming makinig. Pero At dapat bang forum sa bahay? Ang sa amin kasi, meron tayong kaukulang opisina na dapat doon pag-uusapan. At kung anong suggest nung magkabilang panig, pwede rin naman kami. Kaya kung okay sa inyo, Oo. we have to ask the other side. Baw, ganito ate, kayo ba mag-uusap na kapag kami nagpasya, susundin nyo ba? Po. Sa puntong ito, sinubukang makipag-ayos ng misis ni Baroga sa mga residente ng subdivision. Subalit nanindigan ng mga ito na itutuloy nila ang kaso. Ano magiging sitwasyon? Willing ba na magkakaayos-ayos? Or tuloy yung mga cases ninyo? Ano po, Ganon? ano po kasi talaga namin, tuloy po yung cases. Okay, tuloy yung cases. Kasi po, Meaning, nakapag-invest na po kami. meaning walang mapag-uusapan ngayon dito para magkasundo. Maghaharapan na lang sa court, sa ano, okay. O, sige. Sadyang ginawa ng bitag ang panghihimasok at pag-iimbestiga sa kasong ito. Ito'y upang kumprontahin ang notorious at kilabot ng Taytay Rizal na si James Baroga. Nakatunog si Baroga na darating ang bitag.
5 minuto lang ang pagitan bago dumating ang bitag sa subdivision ay dali-daling tumakas si Baroga. 2 pang baril na kinansila at kinukumpiska ng Kampo Krame ang hindi pa isinusuko ni Baroga. Ayon sa anak ni Baroga, pumunta raw ng Baguio ang kanyang mga magulang. Subalit nung hapon ding yun, bumalik ang misis at nagpakita sa bitag. Nagpaliwanag at humahagulgol sa harap ng bitag. Gusto ng misis ni Baroga na ayusin at tapusin na ang problema sa kanilang komunidad. Subalit nung gabi ding yun, bumalik ang nagtatagong si James Baroga sa kanyang bahay sa Taytay Rizal. Hindi natatapos dito ang bitag. Abangan. Tandaan, ang QR code na inyong nakikita sa kanang bahagi ng screen na ito ay makakatulong para sa inyong agarang sumbong. Step 1. Itutok lamang sa screen ang camera ng inyong cellphone sa QR code na ito. Step 2. Pindutin lamang ang Urgent Help button. Step 3. Pindutin ang play button at antayin matapos ang inyong maririnig. Welcome sa Bitag Help Desk. Inabuso ka ba? Pinagsamantalahan ka ba? Niloko ka ba? Pinabayaan ka? Sa loob ng 30 segundo, mag-iwan ng mensahe. Tatawagan kayo tungkol sa inyong sumbong. Kung ito naman ay medical emergency, police or fire, tumawag sa inyong local 911. At the sound of the beep, mag-iwan ng inyong mensahe sa loob ng mahigit 1 minuto at agad may tatawag sa inyo na bitag investigator. Start recording. Tandaan, ang QR code na ito ay para sa inyong agarang sumbong. Maaari niyong bisitahin ang lahat ng digital platform sa loob ng Bitag Linktree. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.